Kasalukuyan po nagdaraos ng press conference ang Department of Health kaugnay sa operasyon ng National Kidney and Transplant Institute. Pakinggan po natin. So less than 50%. A little less than 50%. Ganun nga po din. Kapag lumabas na po yung check-up results, no? Hindi na po ito investigation results. Pero ito na po yung parang process system check sa pagsisimula ulit. Parang sinimulan ulit natin eh. Tapos parang sinisystem check ulit natin bago natin i-full blast. Kumbaga parang may break-in period muna. At pag lumabas na okay lahat, mag-full blast na yan. And we're looking at about maybe 72 hours to maybe 3-4 days. No? We're still hoping to catch our deadline of June 12. But give us a little leeway, maybe June 12, June 13, baka maka-full operations na tayo. Dr. Soy, yung pong tungkol sa supplies, sigurado kung supplier yan, may mananagot, may liability sila. Anong liability po niyan? Well, depende sa resultang lalabas. But then definitely we will need to call their attention through FDA as well na baka may sanction na may mga ginagawa. But then we will need to look into paano ba, ba't ba naging problema din kung sakali man nagka-problema. So may mga katumbas na sanction yan. Kung doon talaga mapapatunayan ang nagka-problema. Doctor, doon po sa diba 31 machines yun, 20 ang ginagamit yun. Yung bang 11 hindi ginagamit, doon maraming mga kaso ng mga nag-cheese? Hindi yun. No? Yung pinubinuksan na 20 machines, yun ay randomly selected. Because any of those machines can be used. No? It's just that nilimita lang po namin yung numero ng tatakbo para lang mas ma-monitor namin ng mabuti. So any of the 31 machines are ready for use. And we just randomly selected mga 20 units na yun ang gagamitin para masubaybay ng mabuti. Last na lang po, yung pong usapin ng water supply o yung tubig na pumapasok, ginagamit sa mga machines, rolled out na po yan. Yung po ang unang-una namin Yung po unang-una namin titest. Negative yon. And on a regular basis, monthly po tinetest yung kahit hindi nangyari po itong incidenting to. Meron po kaming monthly records that they have been tested. Ano po yung generic name ng fluid na... Hindi pa ho namin kasi parang sinabi ko na sa iyo kung ano yon. We are preempting. Unfair naman po. Okay. Ang fluid po, meron tinatawag na dialyzer, meron din yung pampalabnaw ng dugo, merong antibiotics, sari-sari po ang kung ano lang kung mamarapatid lang po, kung minsan may antibiotics, merong yung fluid na para pampalabnaw ng dugo, meron din pong iba dyan na binibigyan ng TPN, nutrition ng pasyente. Tapos meron din pong ini-inject pero hindi naman to sa dugo, yung pampadami ng dugo. Nasa kanila na po ngayon yan, FDA po ang magre-release sa inyo. Hindi po, FDA po. FDA po. Hanggang dyan na lang po kami. Hintayin po natin ang FDA. Yes, kasi ang aming protocol kasi is, ito nga, no, we are trying to limit the number of units na tumatakbo and the patients na susubaybayan for the systems check. It's just a matter of knowing how many, kung kaya ba namin masubaybayan itong lahat or hindi. So far kasi, ang nakikita namin based on our capabilities, initial report of our capabilities, we have been advised that let's limit muna to 20 now, 20 later, and then wait, no, until may lumabas ulit dun sa systems checks dito sa mga 40 na magagawa natin ngayon. Although in our discussions this morning naman, the director, no, put an order to say that kung kaya naman natin magbukas din bukas, edi why not? No? So yun din ang ginagawang computations din ng aming
managers to see if kaya din namin magbukas, and then susubaybayan din namin yon. No? So basically, it's not because may natatakot kaming sirapa or anything like that. The initial concern was just manageable number lang muna. No? Ito yung kaya nating subaybayan. Pero sabi nga ni Direk, kung kaya nating masubaybayan din bukas, edi gawin din natin, buksan din natin bukas. And we will finalize that within the day. Ganun din po, 20 machines, maybe not the same machines. At yan po ang press conference ng NKTI patungkol pa rin sa pagsasara ng kanilang operasyon ng dialysis machines at ang partial opening nito ngayong araw. Ito raw po'y bahagi ng ika nga ay break-in period para matest yung kanilang makina bago ito ibalik sa full operation. Ayon sa NKTI, posibleng maabot o tumagal ito ng 3 araw itong break-in period at posibleng maabot nila yung kanilang deadline ng full operation pagdating ng June 12.